Maligayang pagdating sa lahat ng ating mga manunood sa channel na. Dito ay isasalaysay ko sa inyo ang isang kwentong magpapalakas ng inyong loob. Noong mismong araw ng aming kasal, pinilit akong sundin ng aking biyenang babae ang 3 mahigpit na alituntunin ng kanilang pamilya. Hinubad ko ang aking belo, pinawi ko ang kasal, at kinuha ko ang lahat ng aking dowry na nagkakahalaga ng 40 milyong piso. Tinawagan ako ng pamilya ng lalaki ng 158 na beses sa gitna ng kanilang pagsisisi at kawalan. Ngunit higit sa lahat, ito ay kwento ng isang babaeng natuklasan ang katotohanan sa tamang sandali. Ang pag-uwi ko sa aming tahanan na may 40 milyong pisong dowry ay dapat sana ay naging pananggalang ko sa isang maligayang buhay may asawa. Ngunit hindi ko inakala na sa mismong sandali ng paghahatid ng alak bilang paggalang sa mga magulang ng aking magiging asawa, ang buhay ko ay biglang magbabago ng tuluyan. Napatigil ako sa paghinga nang biglang agawin ng aking biyenang babae ang mikropono. Pinilit niya akong isuko ang lahat ng aking ari-arian at ipinagbawal akong bumisita pa sa aking sariling mga magulang. Sinabi pa niya na kung hindi ko susundin ang kanyang mga utos, ay dapat kong itapon ang aking belo at kansilahin ang kasal doon mismo sa entablado sa harapan ng lahat ng mga bisita. Ang espasyo ng pinakamarangyang reception hall sa Ortigas Center, Pasig City ay puno ng mga twinkling crystal chandeliers at libu-libong puting rosas na imported mula sa ibang bansa. Maririnig ang malalambot na tugtugin ng isang buong orkestra na espesyal na inupahan para sa okasyong iyon. Lahat ng naroroon sa bulwagan, mula sa mga kamag-anak ng magkabilang panig hanggang sa mga kaibigan at katrabaho ng aming pamilya, ay nagpupuri sa isang perpektong kasal na karapat-dapat sa 2 pamilyang magkasing katayuan sa lipunan. Ako si Maria Reyes, ang tanging anak ng isang kilalang pamilyang negosyante sa Maynila. Nakasuot ako ng isang wedding gown na espesyal na idinisenyo at may nakakabit na libu-libong piraso ng magagandang bato. Noong mga sandaling iyon, naniniwala akong ako ang pinakamatalinong babae sa buong mundo na handang simulan ang isang bagong kabanata ng buhay kasama ang lalaking minamahal ko, si Daniel Cruz. Ang aking mga magulang, dahil sa kanilang walang hanggang pagmamahal sa akin, ay naghanda ng isang napakalaking halaga ng dowry na umabot sa 40 milyong piso. Ang kayamanang ito ay binubuo ng isang marangyang bahay-bato sa isang eksklusibong subdivision sa lungsod ng Pasig, mga time deposit sa bangko, at bahagi ng stock sa aming family business. Sinabi sa akin ng aking mga magulang na ang mga ito ay magiging sandata ko sa pakikipamuhay sa pamilya ng aking magiging asawa para walang makabastos sa akin. Ito rin ay magiging puhunan namin ng aking asawa para sa aming hinaharap. Si Daniel ay palaging nagtatanghal bilang isang edukado, mabait, mapagmalasakit at maunawain na lalaki. Sa buong panahon ng aming pagmamahalan, inaalagaan niya ako ng may habang pagmamahal at labis na nagustuhan ng aking mga magulang dahil sa kanyang magalang at mapagmahal na pag-uugali. Lubos akong nagtiwala sa lalaking ito at ibinigay ko ang aking buong buhay sa kanya. Sa maliwanag na entablado, ang Master of Ceremonies na may mainit na boses ay nagsimulang pamamahalain ang pinakamahalagang bahagi ng okasyon, ang paghahatid ng alak bilang paggalang sa mga magulang ng magkabilang panig na nagpapakita ng pagpapahalaga ng mga anak sa kanilang malalim na araw. Umakyat ang aking mga magulang sa entablado. Ang kanilang mga mata ay naglalaman ng luha dahil sa matinding emosyon. Maingat na sinuotan ng aming inay ang aking leeg ng isang 24 karatang gintong kuwintas na may pinong ukit at pagkatapos ay ibinigay sa si Daniel ang isang solid na gintong singsing. Tinapik ng aming amay ang balikat ni Daniel at pinayuhang alagaan akong mabuti at tinanggap siya bilang isang tunay na anak sa loob ng aming pamilya. Ang buong bulwagan ay nagpalakpak at nagbigay ng maligayang pagbabati sa mainit na sandaling iyon ng pamilya ng babae. Sunod ay ang paghahatid ng alak para sa pamilya ng lalaki. Ngumiti akong maamo, hawak ang isang ornamental na wooden tray na may 2 tasa ng mainit na salabat na may halong luya at kalamansi.
Lumapit ako sa harap ng mga magulang ni Daniel. Ngumiti ang amang si Daniel at yumukod, handang tanggapin ang tasa ng alak. Ngunit ang biyenang babae ni Daniel, na tinatawag naming Aling Rosa, ay nagpanatili ng isang malamig at malupit na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakasuot siya ng isang mamahaling barot saya na pula ang kulay. May suot na makapal na kuwintas na perlas, nakaupong tuwid ang likod na may kilos na puno ng kapalaluan. Nang yumuko ako ng may galang para alukin siya ng alak, isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman ay nangyari. Sa halip na tanggapin ang tasa mula sa kamay ng bagong manugang, biglang tinanggal ni Aling Rosa ang aking kamay ng may lakas na itinapon ang tasa ng alak. Ang mainit na inumin ay nabuhos sa kahoy na tray at tumalsik sa puting hemline ng aking wedding gown. Napalayo ako ng isang hakbang, tinitingnan ang aking biyenang babae ng may gulat na hindi ko mailabas sa bibig. Hindi pa doon nagtapos. Biglang tumayo si Aling Rosa, lumapit at agaw sa mikropono mula sa kamay ng MC. Ang kanyang biglaan at bastos na kilos ay nagpigil sa orkestra na tumigil agad ang buong bulwagan, na may daan-daang bisitang maingay at masaya noon ay biglang lumubog sa isang katahimikang nakakatakot. Nakatayo ang aking mga magulang ilang hakbang lang papalayo, nagugulumihan rin kung ano ang nangyayari. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa babae na nakabarot saya na pula na mahigpit na hawak ang mikropono sa entablado. Idinaan ni Aling Rosa ang mikropono sa kanyang bibig. Ang kanyang matalas na mga mata ay lumipas sa mga hanay ng mga bisita sa tabi ng pamilya ng babae at huminto sa aking mga magulang. Ang kanyang boses ay tumaas ng malakas sa pamamagitan ng malalakas na speakers ng reception hall. Inihayag niya na ngayon, sa harapan ng dalawang pamilya, ay mayroon siyang 3 mahigpit na alituntunin na dapat sundin ng manugang bago makapasok sa pintuan ng kanilang tahanan. Una, ang lahat ng pera at ari-arian na dowry na nagkakahalaga ng 40 milyong piso mula sa pamilya ng babae ay dapat agad na i-transfer ang titulo at ibigay ang buong kontrol sa biyenang babae. Iginiit niya na ang mga kabataan ay hindi marunong magtipid ng pera, kaya mas ligtas kung hawak siya ang pera. Kung may malaking gastusin ang pamilya, saka lang ilalabas. Pangalawa, hinihingi niya na umalis na ako kinabukasan sa aking posisyon bilang branch manager ng bangko. Ang tungkulin ng isang babaeng may asawa ay manatili sa bahay bilang isang housewife, manganak, magluto at maglingkod sa pamilya ng asawa, at ganap na ipinagbabawal ang pagsali sa anumang gawain sa lipunan o negosyo. Ang ikatlo at pinakagrabe para sa akin ay ang pagbabawal niyang ganap na magpadala ng pera, regalo o suporta sa aking mga magulang, at hindi ko rin maaaring makipag-ugnayan sa kanila nang may kinalaman sa pera. Kapag nag-asawa na, kabilang ka na sa pamilyang Cruz, mabuhay man o mamatay ay para sa pamilyang Cruz. Bawat salita ni Aling Rosa ay nagsalabid sa mapayapang kapaligiran ng seremonya tulad ng isang talim ng itak. Ang buong bulwagan ay biglang sumabog sa mga bulong at tsismis. Ang mga bisita mula sa panig ng pamilya ng babae, lalo na ang mga tiyahin at tiyo ko, ay malinaw na nagpapakita ng galit. Tinampal ng aking pinakamalapit na tiyuhing lalaki ang mesa ng malakas at nagalit. Tanong niya kung ang pamilyang ito ba ay nag-asawa para sa anak nila o nag-upa ng isang katulong para sa bahay nila. Ang aking bunso na tiyo ay nakatayo rin, handang umakyat sa entablado, ngunit pinigilan ng ilang tao. Ang aking mga magulang ay nangitim ang mukha at nanginginig ang mga kamay mula sa pagkamangha sa kahiyahiyang paglapastanganing ito. Ang aming amay, isang tao na laging kalmado sa mundo ng negosyo, ay kinailangan niyang hawakan ang kanyang dibdib na may kaliwang kamay, huminga ng mabilis dahil sa galit. Nang sandaling iyon, pinagsisikapan kong manatiling kalmado. Lumingon ako kay Daniel, ang lalaking malapit ko ng tawaging asawa, ang lalaking nanumpa na poprotektahan ako habang buhay. Umaasa ako na lalapit siya, kukunin ang mikropono mula sa kamay ng kanyang ina at itatanggol ang aking karangalan at ang karangalan ng aking pamilya. Ngunit hindi. Si Daniel
ay nagpatuloy lang na ibaba ang kanyang ulo, hawak ang kanyang mga kamay na magkasama, kababahala ang hitsura. Nang makita niyang tinitingnan ko siya, itinaas niya ang kanyang mga mata nang may pagkamahiyain at bahagyang hila ang gilid ng aking gown at nagsalita ng mahina. Pinahintulutan niya akong sumunod na lang sa kanyang ina para maging maayos ang lahat. Ang kanyang ina ay nagsasabi lang ng ganoon para sa ikabubuti nila bilang mag-asawa. Sinabi niya na sino man ang magingat ng pera, pareho rin, at humingi sa akin na huwag pagtiyagaan ang pamilya sa araw ng kasiyahan. Ang duwag at walang pananagutang salita ni Daniel ay tulad ng isang timba ng malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha. Ang mala-velvet na kurtina ng isang perpektong pagmamahal ay biglang napunit. Ang respetado at maalalahanin na lalaki noong una ay ngayon ay naihayag na bilang isang mahina, isang manyobrang nilalang sa ilalim ng kontrol ng kanyang ina. O mas malala, maaring alam niya ito ng maaga at sumasang-ayon sa makakapal na balak na magnakaw ng ari-ariang ito mula sa simula. Isang damdamin ng pagkasuklam ang umahon sa aking lalamunan. Napagtanto ko na halos ibinuhos ko na ang aking buhay at ang pawis ng aking mga magulang sa isang bitag na maingat na inihanda. Wala ni isang patak na luha ang hulog mula sa aking mga mata. Sa kabaligtaran ng kaguluhan na madarama ng ibang mga nobya sa kaparehong sitwasyon, ang aking isipan ngayon ay kakaibang malinaw at malamig. Itinuon ko ang aking kamay sa aking mahusay na nakagawi ang buhok at matatag na hinubad ang mga karayom na nakakapit doon. Ang manumanong yaring belo na may pilak na sinulid ay inalis ko at inihagis ng diretso sa pulang carpet sa harapan ni Daniel. Ang paghihagis ng belo ay hindi lamang ang pagtatapon ng isang alahas. Ito ay ang aking matibay na pagtanggi sa mapanlinlang na kasalang ito. Lumagpak ako patungo kay Aling Rosa. Ang aking mga mata ay matibay at walang takot. Inabot ko ang aking kamay at binawi ang mikropono mula sa kanya bago pa maibangon ng pamilya ng lalaki ang kanilang isipan. Tumayo ako sa gitna ng entablado, tuwid ang likod, huminga ng malalim at malakas na nagsalita. Ang aking boses ay umugong sa buong malawak na bulwagan, malinaw at matibay. Inihayag ko na bilang mayari ng lahat ng ari-ariang ipinagkaloob sa akin, opisyal ko itong kinakansel ang kasal doon mismo. Doon mismo sa sandaling iyon, binigyang diin ko na ang pamilyang Cruz ay walang karapatang banggitin ang salitang alituntunin sa akin at lalong walang karapatang may kontrol sa 40 milyong pisong pera ng aking mga magulang na nakamit sa pagod at pagsisikap. Ang pera ng pamilyang Reyes ay pamamahalaan ng pamilyang Reyes. Hindi ako nag-asawa para maging isang alipin at hindi rin ipinagkatiwala ng aking mga magulang ang aking kapalaran para putulin ko ang aking ugnayan sa kanila. Pagkatapos ay lumingon ako at tinitigan ng diretso si Daniel, itinuro ang aking daliri sa kanya at nagsabi ng isang pahayag na nagpabigla sa lahat. Malinaw kong sinabi, ang kasal ay nakansela na. Ang lahat ng 40 milyong pisong dowry ay ibabalik ko. Wala ni isang sentimong mawawala. Kasabay nito, hinihiling ko sa pamilya ng lalaki na agad na ibalik ang 1 milyong pisong cash na ibinigay ko bilang bigay kaya ngayon na ngayon. Ang buong bulwagan ay sumabog sa ikalawang pagkakataon. Ang mga bulong at tsismis ay walang katapusang tumaas. Sa totoo, upang mapanatili ang karangalan ng pamilya ng lalaki sa harap ng mga bisita, lihim ko noong nakaraan ang nagpadala kay Daniel ng 1 milyong piso mula sa aking personal na ipon para maihanda niya ang bigay kaya ng ginto at cash na dalhin sa bahay namin para sa formal na pamanhikan. Palagi akong nagpapanatili ng dignidad para sa lalaking ito, ngunit tinrato nila ang aking pagtitimpi at pag-unawa bilang kamangmangan na madaling samantalahin. Ang katotohanan tungkol sa 1 milyong pisong bigay kaya na nilalabas ngayon ay nagpagalit sa lahat ng bisita mula sa panig ng babae. Ang mga bisita naman ay nag-uusap-usap at itinuturo ang pagmamalaking walang basehan ng pamilya ng lalaki. Ang aking mga magulang mula sa estado ng pagkamangha
ay ngayon ay huminga ng maluwag. Mabilis na umakyat ang aming amay sa entablado, hinawakan ang aking kamay, at malakas na nagsabi na tama ang ginawa ng kanyang anak na babae. Ang aming pamilya ay hindi nangangailangan ng pera hanggang sa punto ng pagpapahiya sa sarili. Ang aking katibayan at determinasyon ay ganap na lampas sa inaasahan ng pamilya ni Daniel. Nang makita nila na ang 40 milyong pisong kayamanan ay malapit nang makaalis sa kanilang mga kamay, nagbago ang kulay ng mukha ni Aling Rosa mula sa pulang-pula hanggang maputing-puti. Inihagis niya ang lahat ng kanyang maringal na kilos noong una at sinalakay niya ang aking direksyon. Itinuro ang kanyang daliri ng diretso sa aking mukha at sumigaw ng maingay. Nagmumura siya na ako ay isang manloloko na nagtatago at naglilikha ng mga plano para siraan ang dangal ng kanyang pamilya sa harap ng lahat. Tumayo rin ang amang si Daniel at pinintasan ako bilang isang taong walang pagpapalaki na hindi marunong magrespeto at nagpapahiya sa mga kamag-anak ng magkabilang panig. Si Daniel ay talagang nagpanik. Tumakbo siya at sinubukang hawakan ang aking kamay para pigilan ako. Nanghihinayang siya at nagmamakaawa. Sinasabi na huwag sanang palakihin ang bagay. Lahat ng usapin ng mag-asawa ay dapat pag-usapan sa loob ng tahanan at humingi sa akin na maprotektahan ang kanyang mukha sa harap ng mga boss at katrabaho. Malamig kong itinulak ang kanyang kamay at lumayo upang mapanatili ang distansya. Tinitingnan ko ng diretso sa mga mata ang mapanlinlang na tao na iyon at maingat na pinili ang bawat salita para maunawaan niya na wala akong bahay na katulad ng kanya para pag-usapan ang mga bagay ng sariwa. Ang kanyang karangalan ay niwasak ng kanyang sarili, hindi ko kasangkot doon. Sa parehong oras, ayon sa aking nauna na pag-aayos sa security team ng reception hall, ang grupo ng seguridad na pinamumunuan ni Kuya Ramon na siyang punong seguridad ay mabilis na umakyat sa entablado upang matiyak ang kaligtasan ng aking pamilya. Binuksan ko ang aking maliit na puting clutch bag at inilabas ang isang pack ng mga dokumento. Ito ay mga kopya ng asset statement at mga papeles na nagpapatunay sa legal na pinagmulan ng 40 milyong pisong ari-arian. Lahat ay nakasulat sa pangalan ni Maria Reyes bago pa magrehistro ng kasal. Malakas kong itinawag ang mga papeles sa mesa ng pinakamalapit na bisita at malinaw na pinatunayan ang legal na katayuan nito. Ang kayamanang ito ay sarili kong ari-arian. Ang pamilya ng lalaki ay huwag isiping may pagkakataon silang angkinin kahit isang sentimo nito. Sa ilalim ng matibay na proteksyon ng 4 na malakas na security personnel, hinawakan ko ang mga braso ng aking sariling mga magulang, itinaas ang aking ulo at lumusong sa entablado. Hindi ko man lang pinakitinginan ang pamilya ni Daniel kahit isang beses pa. Tahimik na lumakad kami ng maayos sa kahabaan ng red carpet na puno ng mga talulot ng bulaklak, nang diretso patungo sa pangunahing pintuan ng reception hall. Sa likod ko, ang mga hiyaw at mura ng pamilya ng lalaki ay patuloy na naririnig, ngunit hindi na nito naaapektuhan ang aking kalooban. Ang aking determinasyon ay nagprotekta sa aking mga magulang mula sa kahihiyan at nagprotekta sa kayamanang pinagsipagan nila sa buong buhay nila. Ngunit ang pamilya ni Daniel ay hindi madaling tatanggap ng mapait na kabiguan. Nang makapasok na ang aming pamilya sa malaking lobby sa pintuan ng reception hall, isang grupo ng mga kamag-anak ng lalaki ay mabilis na hinarangan ang aming daan. Si Aling Rosa, na parang nawala ang kanyang bait, ay sinalakay ang harapan, mahigpit na hinawakan ng 2 kamay ang buntot ng aking malaking wedding gown. Umupo siya sa malamig na marmol na sahig, gumugulong at umiiyak ng malakas, gumanap ng isang klasikong eksena ng pananakit. Nagbanta siya na kung lalabas ako sa pintuan na iyon, gagawa siya ng isang bagay na mapanganib at ilalagay ang lahat ng responsibilidad sa aming pamilya. Ang mga pinsan at tiyuhing lalaki at babae ni Daniel ay agad na nagtipon, lumikha ng isang bilog na napapalibutan ang aming pamilya. Ang ate Cora, kapatid ng amang si Daniel,
ay nakatayo ng tapat, sinisisi ang aming mga magulang sa hindi pagpapalaki sa anak para hindi lumikha ng kaguluhan sa kasal. Ang Tiyo Bong, kapatid ni Aling Rosa, ay marahas na sumaklot, humingi sa aming pamilya na agad na bayaran ang lahat ng gastos sa pagpapalaki ng kasal, ang mga dekorasyon at mga bulaklak na halos umabot sa 500,000 piso. Sinubukan nilang lumikha ng psychological pressure, ginagamit ang napakaraming tao para pilitin akong sumuko dahil sa kahihiyan, ngunit nagkamali sila. Tumayo akong tuwid. Ang aking matalas na mga mata ay lumipas sa bawat mukha ng mga taong nagkukulong sa akin. Kumuha akong kalmado ng telepono mula sa aking bag, binuksan ang voice recorder app at binuksan ang kamera para i-record ng diretso ang mga mukha ng mga nagtatalo. Malakas akong nagpahayag na lahat ng banta ng extortion, maling paratang at pag-insulto sa iba sa isang pampublikong lugar na ito ay nire-record bilang ebidensya para sa mga autoridad. Malakas kong tinawag ang pangalan ni Attorney Santos. Si Attorney Santos ay isang kilalang abogado na may sariling law office sa Maynila at ang legal na tagapayo ng family business namin. Ngayon ay naroroon bilang isang espesyal na bisita, agad na pinahiwatig ni Attorney Santos ang mga tao, maayos ang lakad, elegante sa kanyang itim na suit. Sa kanyang matatag at profesional na tinig, sinipi ni Attorney Santos ng malinaw ang mga probisyon ng Revised Penal Code tungkol sa krimen ng extortion at libel. Binalaan niya ang mga kamag-anak ng pamilya ng lalaki na kung patuloy silang magapula at nag-iilegal na nagtatago ng mga tao at walang basehan na humihingi ng pera, agad niyang tatawagan ang pulisya at ihahain niya ang reklamo sa lahat sa korte. Ang pagdating ni Attorney Santos kasama ang mga babala na may mabigat na legal na timbang ay nagpanahimik ng biglaan sa mga kamag-anak ng pamilya ng lalaki. Nagpalitan sila ng mga takot na tingin at kahit ang pinakamarahas na mga tao ay mabilis na umurong, lumikha ng isang makitid na daan. Si Aling Rosa, na gumugulong sa sahig, ay biglang tumahimik, inilabas ang kanyang kamay mula sa aking wedding gown. Sinasamantala ang pagkakataon. Ako at ang aming mga magulang ay mabilis na lumabas sa lobby, diretso sa itim na Mercedes na naghihintay sa labas. Isinara ang pintuan ng sasakyan, iniwan ang mga pamumutla, gutay-gutay at kahiyahiyang mukha ng pamilya ng manloloko. Ang labanan ay nagsisimula pa lamang at determinado akong ilantad ang tunay na mukha nila hanggang sa katapusan. Ang itim na Mercedes ng aming pamilya ay lumayo na sa reception hall, iniwan ang kaguluhan at mga masasamang mukha ng pamilya ng mga Cruz. Ang hangin sa loob ng kotse ay mabigat at nakakahimok. Ang aming amay ay nakaupo sa harapan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa galit na hindi pa lumalamig. Ang aming inay ay nakaupo sa tabi ko, sa likurang upuan, mahigpit na hawak ang aking malamig na kamay. Paminsan-minsan ay itinaas ang kanyang kamay para punasan ang mga luha na bumabagsak sa kanyang pisngi. Umiiyak siya hindi dahil sa pagsisisi sa kasal, kundi dahil sa habag sa kanyang anak na babae na humiwalayin sa kanya sa pinaka-espesyal na araw ng kanyang buhay. Itinukod ko ang aking ulo sa balikat ng aming inay, humihinga sa pamilyar na pabango para mahanap ang kaunting kapayapaan sa aking umalon na kaluluwa. Ang telepono sa loob ng aking bag ay biglang nagsimulang tumunog ng paulit-ulit. Ang pangalan ni Mai ang lumitaw sa screen. Ang aking pinakamalapit na kaibigan mula pa sa kolehiyo, kasalukuyang nagtatrabaho bilang branch officer sa bangko kung saan ko inilagay ang aking dowry. Si Mai ay naroroon sa kasal ngayon, ngunit dahil sa isang biglaan sa trabaho, napilitan siyang lumabas para sagutin ang isang tawag nang nangyari ang mga pangyayari. Kinuha ko ang tawag, bago pa man makapagsambit ng isang salita, ang boses ni Mai sa kabilang dulo ay agarang tumaginting, puno ng pagmamadali at pagkabahala. Tinanong niya kung nasaan ako at humingi sa akin na maging handa na makinig siya ng kaagad. Ipinarating ni Mai na siya ay nakatanggap ng babala mula sa panloob na kontrol ng sistema ng bangko. Lumalabas na ngayong madaling araw,
Bago pa magsimula ang kasal, si Daniel ay lihim na pumunta sa ibang sangay ng bangko para magsagawa ng transaksyon. Nagdala siya ng marriage registration papers na inihanda namin noong nakaraang linggo. Hindi pa tapos ang proseso, kasama ng kopya ng aking national ID, at humingi sa empleyado ng bangko na isagawa ang proseso ng pag-aalis ng pera mula sa aking 40 milyong pisong time deposit account. Dahaw ni Daniel na abala ang kanyang asawa sa pag-aayos bago ang kasal, kaya naman siya ang pinagkatiwalaang pumunta para kumuha ng pera para sa gastos ng reception. Nang marinig ko ito, naging malamig ang aking gulugod. Lumalabas na ang plano ng pamilyang Cruz na angkinin ang ari-arian ay maingat na pinlano ng maaga. Hindi lamang sila naghahanda ng presyur sa entablado para pilitin akong ibigay ang pera, naghanda pa sila ng isang backup na plano sa bangko. Sa kabutihang palad, dahil sa napakalaking halaga ng pera at mahigpit na proseso ng seguridad ng bangko para sa mga premium na kliyente tulad ko, tinanggihan ng transaksyon na empleyado ang kahilingang iyon at hinihingi ang personal na pagpapakita ng tunay na mayari. Kung wala ang pagmamalay ng bangko, ang pera ng aming mga magulang na nakamit sa buong buhay nila ay maaaring nawala na. Hindi pa doon nagtapos. Patuloy na nagpahayag si Mai ng isa pang nakakatakot na balita. Sinuri niya ang kasaysayan ng transaksyon ng account kung saan ko ibinigay ang 1 milyong pisong bigay kaya kay Daniel 2 buwan na ang nakakaraan. Ayon sa kanilang verbal na kasunduan, gagamitin ni Daniel ang perang iyon para bumili ng ginto, mga pangkasalan at bayad pababa ng reception. Ang natitira ay ilalagay sa kanilang joint savings para sa hinaharap, ngunit ang bank statement ay nagpapakita ng ganap na kabaliktaran. Ang buong 1 milyong piso ay inilipat ni Daniel sa isa pang personal na account noong gabing ipinadala ko sa kanya ang pera. Ang karagdagang impormasyon ng paglipat ay nagsasabing babayaran ang personal na utang. Nangangahulugan ito na ang bigay kaya na dala ng pamilya ng lalaki sa aming bahay noong pamanhikan ay peke, posibleng pera na hiniram o renta na ginto para mandaya ang lahat. Kinagat ko ng mahigpit ang aking labi hanggang sa makaramdam ng dugo, mahigpit na kinuha ang telepono. Ang katotohanan ay mas brutal at mas malupit kaysa sa iniisip ko. Si Daniel ay hindi lamang isang mahina na sumusunod sa kanyang ina. Ang kanyang tunay na ugali ay isang propesyonal na manloloko, isang kriminal na nagtatago sa kasuotan ng isang edukado. Niloko niya ako ng lantaran mula pa sa unang araw. Ang pagmamahal, malasakit at matamis na mga pangako ay lahat ay mga hakbang na kinalkula sa isang laro para angkinin ang ari-arian ng aming pamilya. Inilahad ko ang lahat ng sinabi ni Mai sa aming mga magulang at kay Attorney Santos. Nang marinig ng aming amay, malakas niyang tinampal ang armrest ng upuan, namula ang kanyang mukha mula sa galit. Sinabi niya na hindi niya akalaing ang pamilya ay nagpapalaki ng isang magnanakaw sa kanilang sariling tahanan. Ang aming inay naman ay nagulumihan ng walang masabi. Nagyakap lamang siya sa akin ng mahigpit at umiiyak ng malakas. Si Attorney Santos ay nakaupo sa passenger seat. Lumingon siya sa akin ng may seryosong mukha. Kinumpirma niya na ito ay malinaw na may sinyales ng panlilinlang at pagnanakaw ng ari-arian. Pinayuhan niya akong panatilihin ang lahat ng ebidensya tulad ng mga mensahe at bank statements at ihanda ang aking sarili para sa isang matagal na legal na labanan. Sapagkat ang mga taong tulad ng pamilya ni Daniel na talagang matakaw ay tiyak na hindi basta-basta susuko hanggang hindi nila naaabot ang kanilang layunin. Pumasok ang kotse sa gate ng kilalang residential village ng aming pamilya. Ang malaking bakal na gate ay nagsara sa likod namin, naghihiwalay sa amin mula sa maingay at mapanlinlang na mundo sa labas. Bumaba ako sa kotse, mabigat ang puso ngunit puno ng determinasyon. Alam ko na mula sa sandaling iyon, hindi na ako ang naive na batang babae na basta-basta nagtitiwala. Kailangan kong maging malakas para protektahan ang karangalan at ari-arian ng aming pamilya mula sa mga taong nagsisikap na sirain kami. Ang malawak na sala ng aming bahay ngayon ay puno ng isang maigting at seryosong kapaligiran na hindi pa nangyayari dati. Ang aming amay
ay nakaupo sa posisyon ng punong tao. Ang kanyang mukha ay nagbalik na sa karaniwang kalmado ng isang bihasang negosyante, ngunit sa kanyang mga mata ay nanatili pa rin ang pagkabahala para sa kanyang tanging anak na babae. Ang aming inay ay nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang mga kamay ay hindi pa rin nagpapalaya ng aking kamay. Paminsan-minsan ay hinahaplos ang aking buhok na parang gusto niyang aliwin ako. Kaharap namin ay si Attorney Santos kasama ang dalawa niyang pinakamaaasahang katrabaho. Sa lumang kahoy na mesa ay nakalatag ang mga papeles, folder at mga laptop na nakabukas na. Sinimulan ni Attorney Santos ang pagpupulong sa pamamagitan ng pagsusuri sa kasalukuyang legal na sitwasyon. Itinuturing niya na ang aking pagpapahayag ng pagkansela ng kasal at paghahanap ng ari-arian sa reception ay ganap na legal at kinakailangan. Gayunpaman, ang pagkuha ng 1,000,000 pisong bigay kaya at 500,000 pisong personal na pautang na ibinigay ko noong una kay Daniel ay magiging mahirap dahil inilipat na ni Daniel ang pera sa mga personal na layunin na malabo. Iminungkahi ni Attorney Santos ang agad na paghahain ng civil case para humiling sa korte na i-freeze ang lahat ng natitira pang ari-arian ni Daniel at kasabay nito ay mag-file ng reklamo tungkol sa panlilinlang ng pamilyang Cruz sa pulisya para lumikha ng presyur. Nakaupo akong mabuti at nakinig. Ang aking isipan ay nagtatrabaho ng buong gana para ikonekta ang lahat ng mga pangyayari. Naalala ko ang mga beses na reklamo ni Daniel tungkol sa mahirap na negosyo, kailangang paikutin ang puhunan at mga pagkakataong binanggit niya ng pahiwatig ang tungkol sa mahirap na ina na kailangan ng malaking dowry para marespeto. Lahat ay mga maingat na bitag na inihanda para sa isang biktima. Sinabi ko kay Attorney Santos na sumasang-ayon ako sa lahat ng kanyang mungkahi hanggat maibabalik ang katarungan at mailalantad ang tunay na mukha ng pamilyang iyon. Ang pera ay mahalaga para sa aming pamilya, ngunit ang karangalan at katotohanan ay mas mahalaga ng libu-libo pang beses. Ang aming amay ay nagpahayag na sila at aming inay ang magiging pinakamalakas na pundasyon para sa akin. Sinabi niya na ang pera na nawala ay maaaring makuha muli, ngunit ang karakter ng isang tao ay hindi maaaring hayaang tramplahin ng sinuman. Ibinigay niya kay Attorney Santos ang buong kapangyarihang hawakan ang kaso at inihayag na handa siyang gumastos ng anumang kinakailangan para sundan ang kaso hanggang sa katapusan. Ang aming inay ay nagpunasan ng luha rin. Tumingin siya sa akin nang may mga determinadong mata at sinabi na hindi gumawa ng kahit na anong mali ang kanyang anak na babae. Huwag kailanman yumukod sa kasamaan. Ang mga salitang nagpapalakas loob ng aming mga magulang ay tulad ng nagbibigay sa akin ng dinakikitang lakas na naramdaman ko na hindi ako nag-iisa sa labananang ito. Sa tamang sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Attorney Santos. Kinuha niya ang tawag at nakinig ng ilang minuto at naging seryoso ang kanyang mukha. Pagkatapos ibaba ang tawag, ipinabatid niya sa amin ang isang hindi masayang balita. Ang mga koneksyon niya sa media ay kakaabiso lang na ang pamilya ni Daniel ay mabilis na nakikipag-ugnayan sa ilang tabloid websites at anonymous social media accounts. Balak nilang maghagis ng mga huwad na balita na binabaluktot ang katotohanan. Gagawa sila ng kwento na nagkukuwestiyon sa aking katapatan at ang pamilya ng babae ay nagtatakip at nagpapahiya ng walang basehan. Ang kanilang layunin ay lumapit ng psikolohikal, siraan ang karangalan para pilitin kaming umurong o makipag-areglo. Nang marinig ko ito, muli na namang kumulo ang dugo sa aking katawan. Nagnakaw sila at nagingay na sila ang biktima, nagkamali sila at gusto pa nilang itulak ang iba sa isang sulok. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ko sila pagbibigyan ng kasiyahan. Pinayuhan ni Attorney Santos ang lahat at agad na tinudla ang kanyang mga katrabaho para gumawa ng legal na babala sa mga websiteng iyon. Kinumpirma niya na pipigilan niya ang anumang maling impormasyon bago pa man lumago. Kasabay nito, hiniling niya sa akin na maghanda ang aking isipan para harapin ang mga maruming taktika na darating. Tumango ako.
Ang aking mga mata ay nakatutok sa espasyong harap ko. Handa na ako. Gusto nilang makipaglaro ng maruming laro. Gagamit ako ng batas at katotohanan para sumagot ng nararapat. Nang magdamag na tahimik ang paligid ng nakakatakot. Nakaupo akong mag-isa sa aking kwarto, nakatitig sa telepono na nasa mesa. Kahit na pagod ang aking katawan, pagkatapos ng isang mahabang araw na puno ng mga pagbabago, ang aking isipan ay kakaibang gising at malinaw. Ang mga larawan ng kaguluhang reception, ang mapangaping mukha ni Aling Rosa at ang kaduwagan ni Daniel ay patuloy na umiikot sa aking isipan tulad ng isang pelikulang pinabagal. Biglang nagniningning ang screen ng telepono, pinuputol ang katahimikan ng kwarto. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Ang aking intuisyon ay nagsabi sa akin na hindi ito isang karaniwan na tawag. Huminga ako ng malalim, pinindot ang button para sagutin, at kasabay nito ay binuksan ang speakerphone mode at ang voice recording gaya ng ipinayo ni Attorney Santos. Nang ikonekta ang signal, isang mapanganib at mariing boses ang tumunog, pinuputol ang tahimik na gabi. Iyon ang boses ni Aling Rosa, ang ina ni Daniel. Hindi siya nagbati, basta na lang nagsimulang magmura at magbanta sa akin ng mga salitang napakabastos. Sumigaw siya na pinahiya ko ang buong angkan niya at hindi niya matitiis na mabuhay akong mapayapa sa lungsod na ito. Nagbanta siyang pumunta sa aking opisina para gulo, na ikukwento sa lahat ang tungkol sa uri ng babaeng ako, na akusahin akong mapagkamkam at masama. Ang kanyang boses ay umaangal ng paulit-ulit, puno ng galit at pagkakainip, na parabang sinisikap siyang itaboy akong palayo sa pamamagitan ng linya ng telepono. Nanatiling tahimik ako at nakinig, mahigpit na hinawakan ang gilid ng mesa para pigilin ang galit na umaahon sa akin. Nang sandaling iyon ay bahagyang nabuksan ang pinto ng aking kwarto at pumasok si Attorney Santos. Nananatili pa rin siya sa aming bahay para tapusin ang mga dokumento ng kaso at dahil din sa pag-aalala sa kaligtasan ng aming pamilya. Nang makita niyang ako ay nagsasagutin ng tawag ng may nakakaalinlangang ekspresyon, nagsenyas siya para ibigay sa kanya ang telepono. Tumango ako at ipinasa ang telepono sa kanya. Hinawakan ni Attorney Santos ang telepono, hinayaan si Aling Rosa na maubos ang kanyang paulit-ulit na pag-iisip at pagmumura at pagkatapos ay nagsalita. Ang kanyang boses ay malamig, kalmado, ngunit matibay at puno ng awtoridad. Malinaw niyang sinabi sa bawat salita na siya ang lehitimong legal na kinatawan ni Maria Reyes. Ipinabatid niya kay Aling Rosa na ang buong tawag na ito ay nire-record bilang ebidensya. Binalaan niya si Aling Rosa na ang kanyang gawi ng pagtawag na pag-uusig, pag-insultong panlipunan at pagbabanta sa iba sa gabi ay bumubuo ng krimen ng defamation at pagbabanta sa personal na kaligtasan ayon sa batas ng Pilipinas. Binigyang diin niya na kung tatawagin pa ito ng isa pang beses, agad niyang ipapasa ang recording file na ito sa mga awtoridad para sa angkop na aksyon. Ang kabilang dulo ay biglang naging tahimik. Ang maingay na sigaw ni Aling Rosa ay nawala tulad ng apoy na binuhusan ng tubig. Marahil hindi niya inasahan na mayroon akong abogado sa tabi ko ng sandaling iyon at hindi rin niya inaasahan ang kapayakan ng batas. Pagkaraan ng kaunti, ang kanyang boses ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay ganap itong nagbago, wala na ang mapusok na pagmamalaki ng kanina at sa halip ay puno ng panginginig at takot. Nagsimula siyang mataranta at magpaliwanag na sobra lang ang init ng kanyang ulo kaya nasabi niya ang mga iyon at hiniling sa abogado at sa akin na huwag nang palawakin pa ang bagay. Sinubukan pa niya ang pagiging maawa para makuha ang aming habag, ngunit hindi pinayagan ni Attorney Santos na magpatuloy pa siya sa kanyang pagtatanghal. Malamig niyang inihayag na magkikita sila sa korte at binaba ang tawag ng matibay. Ang tono ng patay na linya ay nagpatunog sa gabi. Tumingin ako kay Attorney Santos at ngumiti ng may ginhawa. Sa unang pagkakataon, nakita ko na ang masama rin ay natakot. Lumalabas na
Ang kanilang agresyon ay isang takip lamang para itago ang kanilang kahinaan at takot sa harap ng katarungan. 3 araw pagkatapos ng nakakagimbal na kaganapan sa kasal, hinanap ni Atty. Santos ako sa kanyang opisina. Ang kwarto ay eleganteng inayos na may mga mataas na bookshelves na puno ng mga legal na libro. Inilapag ni Atty. Santos sa mesa ang isang makapal na folder na may malaim na asul na takip. Tumingin siya sa akin ng may pakikiramay at humingi sa akin na maghandang mabuti bago ko tingnan ang laman. Binuksan ko ang folder, bawat pahina, bawat litrato ay lumitaw sa aking harapan tulad ng mga piraso ng isang kakilakilabot na larawan ng tunay na pagkatao ni Daniel. Lumalabas na ang kahangahangang larawan ng negosyante mula sa respetadong pamilya na inilahad nila sa loob ng matagal na panahon ay ganap na peke. Si Daniel, sa totoo, ay isang taong lubog sa mabigat na sugal. Siya ay regular na customer ng mga iligal na sabungan at underground casinos sa gilid ng lungsod at sa malalaking online sports betting websites. Ang kanyang mga utang ay umabot na sa 10 milyong piso na pinaghahabol siya ng mga manloloko. Ang detalyadong ulat ng investigasyon ay nagpapakita na ang 1 milyong pisong bigay kaya na ibinigay ko at ang 500,000 pisong personal na pautang na ibinigay ko sa kanya noong nakaraan ay inubos niya sa sugal sa loob lamang ng 2 gabi. Ginagamit niya ang aking pera para pakainin ang kanyang pagnanasa sa sugal sa pag-asa na makuha ang natalong pera. Ngunit habang sinusubukang bawiin, lalo lamang siyang lumubog sa mas malalim na putik ng utang. Ang marangyang bahay-bato ng pamilya ni Daniel ay sa totoo ay inuupahan sa mataas na presyo para magmukhang marangya sila. Ang mataas na uri ng kotse na lagi niyang ginagamit para sunduin, ako ay kotse rin na inarkila araw-araw. Kahit na ang mga mamahaling regalo na ibinigay niya sa akin dati ay peking high-end na produkto o binili gamit ang pera na hiniram sa mataas na interes. Binalik-balikan ko ang bawat pahina ng folder nang nanginginig ang aking mga kamay. Isang damdamin ng pagkasuklam ang bumulas pataas sa aking lalamunan. Iniibig ko siya at plano kong ibigay ang aking buong buhay sa isang profesional na manloloko, isang taong walang dangal at moral. Alam ng buong pamilya niya, mula sa mga magulang hanggang sa mga kamag-anak, ang katotohanan ito, ngunit lahat sila ay nakiisa para linlangin ako para makapasok. Pinunto nila ang 40 milyong pisong dowry ng aking pamilya bilang isang pampalakas sa sarili upang mabayaran ang utang ng kanilang minamahal na anak na lalaki. Kung natapos ang kasal, kung tanga akong sumunod sa 3 alituntunin at ibinigay ang pera sa biyenang babae, ang aking buhay ay maaaring mahulog sa isang impyerno. Magiging alipin ako para drained hanggang butot balat para bayaran ang pagkasira ni Daniel. Itinuro ni Atty. Santos ang isang larawang kuha ng lihim na nagpapakita kay Daniel na nakayuko ang ulo sa isang maliit at malalim na coffee shop. Sa paligid niya ay ilang lalaking may mga tattoo na nagtaturo at nagbabanta. Sinabi ni Atty. Santos na sa kasalukuyan ay mahigpit na pinaghahabol si Daniel ng mga nagpapautang, kaya naman nagtaas siya ng mga mapanganib na bagay. Ang pagsisikap ng pamilya ni Daniel na pigilan ako at pagkatapos ay siraan ako ay nagmula sa kawalan ng pag-asa ng mga taong nakatayo na sa gilid ng isang bangin. Isinara ko ang folder, huminga ng malalim para mapayapa ang aking sarili. Ang pakiramdam ng sakit dahil sa pagtataksil ay pinalitan na ngayon ng paghamak at bakal na determinasyon. Tumingin ako kay Atty. Santos at sinabi ko na gusto ko silang ihabla hanggang sa katapusan. Gusto kong ilantad ang tunay na mukha ng mapanlinlang na pamilyang iyon sa harap ng batas at ng publiko para walang ibang babae ang makaranas ng katulad na sitwasyon kagaya ko. Tumango si Atty. Santos nang may kasipagan. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng determinasyon. Mayroon na kaming sapat na ebidensya. Panahon na para magsalita ang katarungan at parusahan ang mga walang konsensiyang tao. Isang magandang linggo ng umaga, ang marangyang residential village kung saan nakatira ang aming pamilya ay laging tahimik at mapayapa.
Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nasira ng malakas na mga hiyaw at ingay ng megaphone na tumunog ng malakas sa labas ng aming bakod. Nakaupo akong umiinom ng tsaa kasama ng aming mga magulang sa balkonahe ng ikalawang palapag nang biglang nagulat sa magkahalong ingay na iyon. Nang tumingin ako sa ibaba, isang kaguluhan ang aking nakita. Ang pamilya ni Daniel, kasama ang kanyang mga magulang, si Daniel mismo, at ang maraming kamag-anak noong nakaraan ay nagtitipon sa harap ng bakal na bakod ng aming bahay. Dalang-dala nila ang mga banner at mga tarpaulin na may mabilis na isinulat na mga nakakahiyang salita tulad ng pamilyang Reyes ay mga manloloko, ibalik ang karangalan ng pamilya ng lalaki at ang manugang ay masama. Hindi lang iyon, namigay pa sila ng libu-libong flyers na puno ng mga mapanlinlang na pahayag sa buong daan sa harap ng aming bahay. Sa mga flyerong iyon ay may mga pinagsamang larawan at mga huwad na kwento na pumipinsala sa aking karangalan at sa karangalan ng aming pamilya. Si Aling Rosa, ang ina ni Daniel, ay hawak ang isang battery-powered megaphone at walang tigil na sumisigaw. Ikinukwento niya na niloko ko ang kanyang anak, na tinanggap ko ang bigay kaya at pagkatapos ay kinansela ang kasal para kunin ang ari-arian. Ginagampanan niya ang papel ng isang ina na nagdurusa na inaapi ng magiging manugang niya, umiiyak ng malakas para makuha ang atensyon ng mga kapitbahay at mga taong dumadaan sa daan. Si Daniel ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina, mukhang pahapaw at malagong may balbas at itinatago ang kanyang mukha na parang nagdurusa ring biktima. Ang mga kapitbahay sa paligid ay nagsimulang mapausyoso at nagsimulang magbukas ng kanilang mga pintuan. Ang mga taong dumadaan sa daan ay huminto para tingnan at pag-usapan ang mga nangyayari. Ang aming amay ay tumingin sa eksena at naging galit ng labis ang mukha. Gustong bumaba siya para harapin sila ng personal, ngunit agad ko siyang pinigilan. Naunawaan ko na ang layunin nila ay gusto nilang pukawin kaming lumabas para lumikha ng kaguluhan at sa pamamagitan noon ay lutasin ang kaso sa pabor nila sa harap ng publiko. Mahinahon kong sinabi sa aming mga magulang na manatili silang mabuti sa loob ng bahay, isara ang mga pintuan at hayaan akong hawakan ang sitwasyon. Pumunta ako sa kwarto, kinuha ang aking profesional na kamera at telepono. Tumayo ako sa balkonahe na nakatago sa likod ng kurtina para hindi sila makakita sa akin at sinimulan kong i-record ang lahat ng nangyayari sa ibaba ng pinakamalinaw na posible. I-record ko ang bawat mukha, bawat gawa ng pamimigay ng flyers at bawat salitang mapanirang puri ni Aling Rosa at ng kanyang mga kamag-anak. Lahat ng mga gawaing paglikha ng kaguluhan sa pampublikong lugar, panlibak at paginsulto sa karangalan ng iba ay magiging solidong ebidensya sa korte. Pagkatapos makaipon ng sapat na material, tinawagan ko si Attorney Santos para iulat ang sitwasyon. Sinabi niyang manatiling kalmado at agad niyang tatawagan ang punong pulis ng lokal na distrito para humiling ng agad na pakikialam. Kalahating oras pa langong tumunog na ang sirena ng pulis mula sa malayo. Lalo itong lumalapit at lumitaw ang sasakyan ng pulis kasama ng 4 na opisyal ng pulisya na nakasuot ng uniforme. Ang mga kamag-anak ng pamilya ni Daniel na masugid na nagtatalo kanina ay biglang nagkagulo nang makita ang puwersa ng batas. Mabilis na hiningi ng mga opisyal ng pulisya sa mga taong magsibahan at kinuha ang megaphone at mga flyers bilang katibayan. Sa simula ay sinubukan ni Aling Rosa ang kanyang dating ugaling magreklamo na gumugulong sa sahig at inihayag na ang mga pulis ay inaapi ang mga ordinaryong mamamayan. Ngunit sa harap ng matatag na pag-uugali at profesionalismo ng mga pulis, kasabay ng video na agad kong ibinigay bilang ebidensya, pinilit siyang sumunod. Ang buong grupong naglikha ng kaguluhan ay dinala sa sasakyan ng pulis para dalhihin sa himpilan at imbestigahan. Tumayo ako sa balkonahe at tumingin sa sasakyan ng pulisya na nagdala sa pamilya ni Daniel palayo. Ang aking puso ay naramdamang nakatakas sa isang malaking bigat. Inisip nila na ang maruming taktikang ito
ay makakapilit sa akin na sumuko, ngunit labis silang nagkamali. Sila mismo ang humuhukay ng kanilang sariling kapahamakan at sila mismo ang nagdadala sa kanilang sarili sa landas ng kaguluhan. Nang lumabas si Attorney Santos mula sa sasakyan na may elegante na kilos, hawak niya ang isang briefcase na puno ng mga legal na papeles na maingat naming inihanda. Ako, kasabay ng aming mga magulang, ay bumaba rin mula sa itaas para dumalo sa mga pangyayari. Si Aling Rosa, ang ina ni Daniel, sa simula ay sinubukan niyang muli ang kanyang gawin ng pagiging maingay, nagrereklamo, na inaapi ang mga karapat-dapat na mamamayan ng pulisya. Ngunit pagdating ni Attorney Santos, ang kanyang pag-uugali ay biglang bumagsak. Lumapit si Attorney Santos, nakipagkamay sa opisyal na nangunguna at malinaw na inilahad ang sitwasyon. Sa kanyang matibay na boses, itinuro ni Attorney Santos ang mga paglabag sa batas ng pamilya ni Daniel. Ibinigay niya sa puwersa ng batas ang lahat ng video na kinuha ko sa balkonahe kasama ng mga flyers na nagpapanira ng karangalan na pinangkalat sa harap ng bahay namin. Hindi lang iyon, ibinigay din ni Attorney Santos ang reklamo tungkol sa panlilinlang at pagnanakaw ng ari-arian kaugnay ng 1,000,000 pisong bigay kaya at 500,000 pisong pautang na inubos ni Daniel sa sugal. Ang ebidensya ay napakalinaw. Walang maaaring maipaliwanag pa. Ang bitag ng batas ay nakahandang humuli sa mga mapagmataas na nagpasok ng sarili nila rito. Mabilis na hiningi ng mga opisyal ng pulisya na pumuwesto ng maayos ang buong pamilya ni Daniel at ang mga kamag-anak para sa tseke ng mga pagkakakilanlan. Ang mga kapitbahay sa residential village na lahat ay mga intelektual at mataas na posisyon sa lipunan ay nakatayo sa kanilang mga balkonahe o nagsisilip sa likod ng kanilang mga bakod, nagtatangos ng ulo sa walang kultura at bastos na gawi ng pamilya ng lalaki. Ang mga pag-uusap at tsismis ay kumakalat sa paligid. May isa pang kapitbahay na malakas na nagmumura, sinasabing ang pamilyang iyon ay walang modo at walang dangal. Ang kahihiyan ay kitang-kita sa mukha ng bawat miyembro ng pamilya ni Daniel. Ang ama ni Daniel, si Mang Erning, ay nagpapabaw ng ulo at hindi tumatanaw sa sinuman. Nang dumating ang oras para dalhin si Daniel paakyat ng sasakyan, biglang lumaban si Daniel, sinusubukan niyang makatakas mula sa kontrola ng mga opisyal. Lumapit siya patungo sa bakal na bakod kung saan ako nakatayo at mahigpit na hinawakan ng mga baras. Ang mukha niya ay labis na nag-aalala, ang mga luha ay dumadaloy. Malakas niyang tinawag ang aking pangalan, hinihiling sa akin na sa ngalan ng aming nakaraang pagmamahalan ay makakatulong siya na humingi sa abogado na bawiin ang reklamo. Nangako siyang magbabago, nangako siyang magsisikap na ibalik ang lahat ng pera sa akin, humingi lamang na huwag siyang ibahin sa landas ng bilangguan. Nakatayo ako ilang pulgada lang mula sa kanya, pinaghihiwalay ng matatibay na salamin ng proteksyon, nakatagilid ang mga braso sa dibdib, ang aking mga mata ay malamig at walang anumang habag. Ang kanyang mga peking matamis na salita ngayon ay napakamapait kapag naririnig ko. Walang sinagot sa akin, tinitingnan ko lamang siya ng may pinakamalalim na paghamak. Ang aking katahimikan ay tulad ng isang halaw na nagwawakasan ng lahat ng walang kabuluhang pag-asa ni Daniel. Ang mga opisyal ng pulisya ay mabilis na inalis ang kanyang mga kamay mula sa bakod at malakas na itinutulak siya papasok sa sasakyan. Ang bakal na pintuan ng sasakyan ay malakas na isinara. Ikinulong ang buong pamilyang naglikha ng kaguluhan sa loob. Ang sasakyan ay umalis, ibinalik ang dating kapayapaan ng kapitbahayan. Marahang tinapik ng aming amay ang aking balikat, huminga ng maluwag. Ang labanang ito ay tiyak na mananalo na tayo. Ang pagiging dala sa istasyon ng pulisya ay hindi sapat para mapukaw ang kamalayan ng pamilya ni Daniel. Nang gabing iyon, isang malawak na alon ng atake na nagtatarget sa akin ay sumabog sa mga social media platforms. Tumawag ang kaibigan kong si Mai para ipabatid na ang internet ay puno ng mga anonymous na post na nagsisiraan sa akin.
Ginawa nila ang isang kwentong ganap na huwad, itinataglay ang pamilya ng lalaki bilang simple at mabubuting tao na inaapi ng mayamang babaeng kapareho ng aking amo. Nilunsad nila ang maling akusasyon na may ibang lalaki akong kinakausap ng lihim at ang pamilya ng lalaki ay natuklasan ito noong kasal, kaya gumawa ako ng tsismis para itakpan. Ang mga post na ito ay kumakalat ng napakabilis at may libu-libong komento ng pang-aapi at panlalait mula sa mga peking account. Kinumpirma ni Attorney Santos na ito ay isang taktika ng mga upahang manunulat ng propaganda na nilikha para lumikha ng psychological pressure para pilitin akong sumuko. Inakala nila na bilang isang babae ay matatakot akong harapin ang galit ng publiko, kaya kusa na akong mag-withdraw ng reklamo. Ngunit labis silang nagkamali sa pagtatantya sa tapang ni Maria Reyes na ito. Nakipag-usap ako kay Attorney Santos at nagpasiya na panahon na para gumawa ng mapagpasyang kontra-atake para durugin ang lahat ng kanilang mga kasinungalingan. Agad akong nag-post sa aking personal na Facebook page, itinakda sa pampublikong setting para makita ng lahat. Sa post, hindi ako gumamit ng anumang bastos na salita. Ibinalita ko lamang ang katotohanan sa isang malinaw, maayos at matibay na paraan ng pagsulat. Pinakamahalaga, naglagay ako ng serye ng mga solidong ebidensya na hindi kayang itanggi. Una ay ang malinaw na recording ng boses mula sa reception na inirecord ang mapagmataas na boses ni Aling Rosa habang pinipilit akong isuko ang 40 milyong pisong dowry, ipinagbabawal akong magtrabaho at isinasara ang aking relasyon sa aking mga magulang. Pangalawa ay ang mga larawan ng bank statements na ibinigay ni Mai, malinaw na nagpapatunay na ang buong 1 milyong pisong bigay kaya ay inilipat ni Daniel sa account ng isang online gambling website. Panghuli ay ang kopya ng mga kontrata ng paupahan ng kotse at bahay sa pangalan ni Mang Erning na inilalantad ang peking yaman at magandang pamumuhay ng pamilyang iyon. Wala pang isang oras pagkatapos na i-post ang post, ang sitwasyon sa social media ay nagsimulang magbago ng 180 degree. Ang mga totoong, lohikal at matalas na ebidensya ko ay nag-expose ng tunay na mukha ng pamilya ni Daniel. Ang mga netizens na noong una ay inaalipusta, ako ay biglang nagbago ng isipan at nagalit ng husto sa pamilya ng lalaki. Libu-libong komento ang nagpapahayag ng galit sa walang hanggang katakawan ni Aling Rosa at ang kabastusan ng isang lalaking sugalero. Ang alon ng boycott ay kumalat ng lakas. Ang mga huwad na post ng mga bayad na propagandista ay mabilis na nai-report at natanggal ng walang bakas. Gustong tusukuhin nila ako ng kutsilyo, ngunit sa katapusan ay tinaga nila ang kanilang sariling lalamunan. Ang katotohanan ay laging pinakamatalim na sandata at ginamit ko ito para lubos na protektahan ang karangalan ng aking sarili at ng aming pamilya. Ang lakas ng online community at pampublikong opinyon ay talagang nakakagimbal nang mailantad ang katotohanan. Ang kwento ng panlilinlang ni Daniel ay hindi lamang nanatili sa mga komento sa internet kundi kumalat na sa kanyang lugar ng trabaho at mga relasyon sa lipunan. Nang makarating si Daniel sa trabaho noong Lunes ng umaga na umaasa pang makapag-ipon ng konting karangalan, agad siyang tinawag ng Human Resources Department para sa isang emergency meeting. Ang board of directors ng kumpanyang kung saan siya ay nagsisilbing sales manager ay nakatanggap ng libu-libong emails at mensahe na may kasamang link sa aking post. Ang isang kumpanyang may mabuting reputasyon ay hindi kailanman magpapanatili ng isang empleyadong may masalantang moralidad at sangkot sa sugal at pandaraya ng ari-arian. Ang Human Resources Director ay agad na nagbigay ng desisyong tanggalin si Daniel kaagad at kasabay nito ay ipinaabiso ang pagsuspinde ng kanyang buong sahod at mga bonus ng katapusan ng taon habang hinihintay ang investigasyon ng mga autoridad. Si Daniel ay pinaabasan sa gusaling opisina sa harap ng pangungutya at paghamak ng lahat ng kanyang mga katrabaho. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang bangungot ni Daniel. Ang aking post ay hindi sinasadya na naging isang tawag sa iba pang mga biktima niya para maglakas loob na magsalita.
Sa comment section, hindi bababa sa 3 iba pang babae ang nagpakita ng ebidensya na idineklara ang kanilang reklamo laban kay Daniel na gumagamit ng parehong magandang balangkas para mandaya ng pera at pag-ibig mula sa kanila. May isang babae pang nagsabi, may luha sa tinig, na niloko siya ni Daniel na mangutang sa mataas na interes para ibigay sa kanya para sa negosyo. Ngayon ay nabubuhay siya sa pagitan ng mga utang na patuloy na lumalaki. Ang tunay na mukha ng mapangabusong lalaki ay ganap na nalantad sa liwanag. Kasabay nito, ang ama ni Daniel, si Mang Erning, ay kailangan ding harapin ang mabibigat na kahihinatnan mula sa kanyang sariling mapanlinlang na gawain sa negosyo. Ang kumpanya ng construction materials na pinamamahalaan niya ay sa totoo ay isang walang laman na balat, nagtatakbo lamang sa pamamagitan ng panghihiram dito at pagbabayad doon. Nang ang iskandalo ng pamilya ay lumitaw sa media, lahat ng mga business partner ay nagkakaisang nagkansela ng mga kontrata dahil sa pagkawala ng tiwala. Ang mga supplier ng construction materials ay narinig ang tsismis na ang pamilya ni Mang Erning ay may malubhang problema sa utang at sugal at agad silang nagdagsa sa headquarters ng kumpanya para humingi ng bayad. Nagdadala sila ng mga banner at nagsara ng kumpanya at nagbantay araw at gabi, ganap na naparalisa ang negosyo. Ang batas ng tao ay mahirap lokohin. Ang buong pamilya, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, ay nagbayad ng malaking halaga para sa kanilang katakawan, pandaraya at masamang balak na inihanda nila laban sa aming pamilya. Pagkatapos ng 2 araw na paghawak sa istasyon ng pulis para sa investigasyon tungkol sa gawin ng paglikha ng kaguluhan, lumabas ang pamilya ni Daniel na tulad ng mga nagbago ang isipan. Wala na ang magandang balot, wala nang ligtas na kanlungan nang naaamoy na ng mga nagpapautang ang pagkabigo nila. Sila ay ganap na nahulog sa isang patay na daan. At tulad ng isang pinakamababang instinct ng kaligtasan ng sarili, muli silang dumating sa aming bahay. Sa pagkakataong ito ay hindi sila nagdadala ng mga banner o megaphone tulad ng dati. Sila ay lumuhod sa harap ng aming bakod. Maulap ng maaga ang gabi at ang mga malakas na katok ay maingay na tumunog ng paulit-ulit sa labas ng bakod ng aming tahanan. Kasama ng aming inay ay lumabas kami sa balkonahe para tingnan ang sitwasyon. Ang eksena sa ibaba ay talagang kapakikawawa. Ang 3 miyembro ng pamilya ni Daniel ay nakabulagta sa malamig na semento ng bangketa. Si Mang Erning, ang lalaking noon ay nagmamataas at pinintasan akong walang pagpapalaki sa reception hall, ay nakaupo sa isang lumang wheelchair. Ang kanang bahagi ng kanyang katawan ay ganap na naparalisado. Matapos ang isang stroke, ang kanyang mukha ay naligo, ang bibig ay nagtatangkang magsalita ngunit hindi malinaw at ang laway ay tumatagos pababa sa kanyang leeg. Nakatayo sa likod na itutulak ng wheelchair ay si Aling Rosa. Parang may nagdagdag ng 20 taon sa hitsura niya. Ang kanyang buhok ay may halong puti at magulo. Ang kanyang mukha ay malalim at malungkot. Ang kanyang damit ay lumang-luma at malupit. At lumuhod ng tuwiran sa harap ng bakod ay si Daniel. Ang lalaking noon ay nagmamatangi ng pagiging sales manager mula sa isang mabuting pamilya. May makapal na balbas, ang kanyang mga mata ay nalubog at malalim, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na humahawak ng mahigpit sa mga baras sa ilalim ng bakod. Pagkita niya sa akin na lumabas, biglang iniwanan ni Aling Rosa ang hawak ng wheelchair, lumuhod sa tabi ng kanyang anak na lalaki. Nagsimula siyang umiyak ng malakas, ang magkasaling kamay ay nakapray sa direksyon ng aming pamilya. Si Aling Rosa ay masaklap na nagsalita, nagpapaliwanag na alam na ng kanilang pamilya ang kanilang pagkakamali. Ang katakawan ang nagbulagan sa kanila kaya nagawa nila ang mga nakakasamang bagay na iyon. Nagrereklamo siya na si Mang Erning ay naging kapansanan na, nagsarado na ang kumpanya, ang pamilya ay napilitang tumira sa isang maliit at masamang kwarto ng paupahan. Araw-araw ay pinipilit sila ng mga ganyak na magbayad ng utang. Nagmamakaawa siya sa akin na buksan ang aking puso para ipagbawal si Attorney Santos na tarukin ang reklamo
para magkaroon ng pagkakataon si Daniel na muling bumangon. Habang nagsasalita siya, pinalampak niya ang kanyang sarili, tinatampal ang magkabila niyang pisngi. Ang malakas na mga sampal ay gumawa ng mapulang marka sa kanyang pisngi. Si Daniel ay hindi na rin nakapanatili ng kahit na anong dignidad. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa semento, paulit-ulit na nagpapakumbaba. At bawat beses na nagpapakumbaba ay gumawa ng tunog na pok na matunog. Ang kanyang noo ay namaga at naging mapula at nagsimulang mag-uus ng ilang drops ng dugo mula sa pagkakagasgasan sa semento. Umiyak si Daniel, walang tigil na nagsasabi ng mga salitang pagsisisi. Nangako siyang magtratrabaho bilang manggagawa o alagang hayop para unti-unting mabayaran ang 1,000,000 piso na kinain niya sa sugal. Humingi lang siya sa akin na huwag ihatid ang kaso sa korte para hindi siya maparusahan ng batas. Nakatayo akong nakasuporta sa baitang ng pintuan, ang aking mga braso ay nakatuklo sa dibdib, tinitingnan ang mga taong gumaganap ng eksena ng kahirap-hirap. Ang sulok ng aking mga labi ay bahagyang nangungusap ng isang mapait na ngiti. Pinalala ng aking tinig ang katahimikan, ngunit malamig tulad ng yelo. Ipinaalala ko sa kanila ang mga nangyari noong araw na iyon sa maliwanag na entablado. Nang nasa ilalim nila ang kalamangan, gaano nila kabasag ang aking pagpapahalaga sa sarili. Tinanong ko si Aling Rosa kung noong kinuha niya ang mikropono at pinilit akong isuko ang 40,000,000 pisong pawis ng aking mga magulang noong ipinagutos niya sa akin na mag-resign para malingkuran ang pamilya ng lalaki, noong ipinagbabawal niya sa akin ang pagtulong sa mga tao na pinagmulan ko, nag-isip ba siya ng salitang awa? Lumingon ako kay Daniel at tinanong ko siya kung noong hawak niya ang 1,000,000 pisong bigay kaya at 500,000 pisong pautang at nubos sa sugal, noong niloko niya ang maraming ibang babae, nag-isip ba siya ng kahihinatnan ngayon? Malinaw kong inihayag sa harap ng pamilya ni Daniel at ng mga kapitbahay na nanonood na ang pagpapatawad ay para sa mga nagbalak ng pagbabago. Ngunit para sa mga gumagamit ng masamang paraan para magnakaw ng ari-arian at itulak ang iba sa dulo ng pinto, ang batas ang tanging tamang sagot. Kinumpirma ko pa isang beses na hindi ko kailanman babawiin ang reklamo. Bawat sentimong ninakaw nila sa akin, ang korte ang magpapauli sa kanila. Pagkatapos noon, lumingon ako at pumasok sa bahay. Pinabilisan si Kuya Ramon na pangkat ng seguridad na isara ng mahigpit ang bakod. Ang aming mga magulang ay tahimik na sumunod sa akin, walang sinumang lumingon sa likod, iniwan sa labas ang mga iyak ng kawalan ng pag-asa na nakahaluin sa hangin ng isang malamig na umaga. Sila ay kinakain na ng mapait na bunga ng kanilang sariling pagtanim. Matapos ang umaga ng hindi matagumpay na pagsuko, ang pamilya ni Daniel ay tila nahulog sa rurok ng pagkalito. Napagtanto nila na ang aking depensibong pader ay ganap na bakal, hindi maaaring gapain ng luha o ng pagiging kawawa. Ang araw ng pagdinig sa hukuman ay malapit na, isa lang ang linggo ang nalalayo, ang bitag ng batas ay humipit ng humipit sa kanila. Hindi mapakali, nagsimula ang pamilya Cruz ng pinakamatagal at pinakamasamang psychological attack na aking nasaksihan. Ang aking personal na telepono ay naging isang tunay na larangan ng labanan. Simula ng gabing iyon, ang mga tawag mula sa iba't ibang hindi kilalang numero ay paulit-ulit na tumutunog. Sa tuwing ibabagsak ang tawag ng isang numero, agad may darating pang bago. Ginamit nila ang lahat ng SIM cards para tawagan ako kahit araw, kahit gabi, mula sa mapanglaw na umaga hanggang sa kalagitnaan ng gabi. Sa loob lamang ng 3 maikli na araw, ang simbolo ng hindi nasagutang tawag sa screen ng aking telepono ay nagpapakita ng 158 tawag, isang bilang na nagpapakita ng kawalan ng pag-asa at pagkabaliw ng mga taong malapit ng mawalan ng lahat. Hindi lang tawag ang pamamaraan nila. Sinubukan nila ang lahat ng paraan para makausap ako sa pamamagitan ng Messenger, Viber at iba pang mga app sa social media. Iba't ibang mensahe ang nagsabing, huwag ko silang tuluyang sirain. Minsan si Ate Cora, kapatid ng ama ni Daniel, ang nagpapadala ng mahahabang mensahe tungkol sa pabala na nagkasakit ang kanyang kuya.
Ginagamit niya ang pagkokonsiderar sa isang taong malapit ng mamatay bilang dahilan para patawarin sila. Minsan naman si Tio Bong, kapatid ni Aling Rosa, ang nagpapadala ng mahahabang mensahe na nag-aanalisa ng mga bentahe at kalamangan, nagbabanta na kung itutulak ko sila sa dulo ng pinto ay pareho silang mabibigo. Minsan pa ay si Daniel mismo na may kalupitang naghanap ng mga larawan namin noong magkasama at masaya, ipinapahina ang mga ito sa akin kasama ang mga mensahe na nagpapaalala ng mga alaala ng pagmamahalan. Umaasa na mapukaw ang kahit kaunting natitirang damdamin sa aking puso. Ngunit hindi nila naunawaan na bawat tawag, bawat mensaheng natanggap ko ay lalong nagpapalim ng aking paghamak sa kanila. Ipinakita ko sa aming mga magulang ang mga mensaheng iyon. Ang aming amay ay nagwagayway ng kamay at sinabi na ang mga taong ito ay walang lunas. Ang mapanlinlang na ugali ay kasya na sa kanilang dugo, kahit sa ganitong kalagayan ay patuloy pa rin silang gumagawa ng psychological manipulation. Ang aming inay ay nag-aalala para sa aking kalusugan. Pinayuhan niya akong patayin ang telepono at magpahinga na, huwag nang mag-alala sa mga makagambala na salitang iyon. Ang aking malapit na kaibigan na si Mai ay tumawag din para palakasin ang aking loob, pinalala na huwag akong lumambot. Ang lipunan ngayon ay maraming taong gumagamit ng moralidad at habag para agawin ang katarungan. Kung makikita nilang ang isang mabuting tao ay nananahimik, lalong magiging mapangahas ang mga iyon. Nasunod ko ang payo ng lahat, pinanatili ang aking asero ng isipan. Tinanggihan kong sagutin ang lahat ng hindi kilalang numero. Para sa mga mensaheng nagbabanta o nagmamakaawa, kumuhang-kuha mula sa screen at inilagak ang lahat sa isang hiwalay na folder bilang ebidensya para ibigay pa kay Attorney Santos. Pagkatapos ay ginawa ko ang isang napakadeterminadong hakbang. Pumunta ako sa mga settings ng telepono, binablock ang lahat ng hindi kilalang numero na wala sa aking contact list at kasabay nito ay sinara ang feature ng pagtanggap ng mensahe mula sa hindi kilalang tao sa lahat ng social media platforms. Ang aking posturing hindi sumusuko ay ganap na pinanatili. Ang aking kwarto ay bumalik sa dati nitong katahimikan. Nagbuhos ako ng isang tasa ng mainit na tubig. Tumayo nang nakatukod sa bintana, tumingin sa hardin na nagbibigay ng bagong buhay sa mga dahon at usbong. Ang mga taong nagmamaldita sa labas ay kahit gaano sila magalboroto ay hindi na nila maaaring guluhin ang aking mapayapang buhay kahit isang beses pa. Ibinigay ko na ang lahat ng aking tiwala sa sukat ng katarungan. Naisip ko sa loob ng aking puso na ang 158 tawag ay 158 katok ng batas ng sansinukob, nagpapahiwatig ng pagwawakas ng isang pamilya na puno ng pandaraya at katakawan. Ngayon ay isang natatanging araw na nagmamarka ng katapusan para sa nakakapagod na mga araw na iyon. Ang unang pagdinig sa hukuman tungkol sa disputa sa ari-arian at pagbabayad ng pinsala ay naganap sa korte ng Pasig City. Suot ko ang isang propesyonal na damit panserbisyo, ang aking buhok ay nakatali ng malinis at maayos, nakikisamahan sa aming mga magulang at kay Attorney Santos habang pumasok kami sa silid ng pagdinig. Ang espasyong ito ng pagdinig sa hukuman ay marangya at tahimik na may simbolo ng watawat at ng korte na nakalagay ng may karangalan sa gitna. Sa bahagi ng mga respondente, si Aling Rosa at si Daniel lamang ang naroroon. Pinahintulutan ng hukuman si Mang Erning na lumiban dahil sa kanyang kondisyon ng pagkaparalisado. Ang ulo ni Daniel ay ibinaba, ang magkasaling kamay ay nanginginig. Ang mga mata ni Aling Rosa ay paligid-ligid at hindi matayong tumingin sa direksyon ng aming pamilya. Nang hinilingan ng Pangulo ng pagdinig ang magkabilang panig na magpresenta ng kanilang mga argumento, tumayo si Attorney Santos, maayos ang kilos patungo sa podium. Sa kanyang matibay at propesyonal na tinig, ipinresenta ni Attorney Santos ang bawat detalye ng kaso ng maayos at sunod-sunod. Inilahad niya sa harap ng panel ng hukuman ang bank statement na may opisyal na selyo na malinaw na nagpapatunay sa daloy ng 1 milyong pisong bigay kaya
at 500,000 pisong pautang na inilipat mula sa aking account patungo sa account ni Daniel. Kaagad pagkatapos, sa loob lang ng wala pang 24 na oras, ang buong 1,500,000 ay inilipat ni Daniel ng diretso sa account ng isang online gambling organization. Ibinigay din ni Attorney Santos ang audio recording ng banta sa entablado ng reception at mga video na nagpapakita ng pamilya ni Daniel na pumapaligid sa aming bahay para gulo at pamigay ng mga nakakahamak na flyers. Sa bahagi ng mga respondente, ang abogado na inupahan ni Aling Rosa sa mababang halaga ay mukhang lubos na mahina laban sa mga solidong ebidensyang hindi kayang itanggi. Sinubukan nilang ipaliwanag na ang 500,000 piso ay kusang loob na ibinigay ko kay Daniel para sa negosyo na natalo at hindi iyon pautang. Itinanggi rin nila ang pagtatakas ng ari-arian. Sinasabi na labis na mahirap ang pamilya ngayon at hiniling sa hukuman na bawasan ang antas ng kabayarang pinsala. Ngunit naghanda si Attorney Santos ng isang matibay na nakamamatay na atake. Ibinigay niya sa hukuman ang kopya ng kasunduan ng paglipat ng karapatan sa isang lupa sa lalawigan ng pamilya ni Mang Erning para sa isang malaayong kamag-anak na isinagawa lamang 2 araw pagkatapos ng skandalo sa reception. Ito ang pinakamalinaw na ebidensya ng sinadyang pagtatakas ng ari-arian para makaiwas sa obligasyong magbayad ng utang. Sa harap ng napakamatibay na mga katibayan, mahigpit na tinanggihan ng punong hukom ang lahat ng mga pagpapaliwanag ng mga respondente. Ang matandang hukom ay nagbigay ng mahigpit na pagpuna sa mapanlinlang na gawin ni Daniel, ang paggamit ng tiwala at damdamin para magnakaw ng ari-arian at sa mapagmataas na pag-uugali ni Aling Rosa na naghamak sa batas at dignidad ng iba. Ang salita ng hatol ay tumunog ng malinaw bawat titik na nagmamarka ng ganap na pagkatalo ng mapanlinlang na pamilya. Ang hukuman ay nagpasyang tanggapin ang lahat ng kahilingan ng aking reklamo. Ang hatol ay nagtatakda na si Daniel at ang kanyang pamilya ay kailangan nilang ganap na ibalik ang 1,000,000 pisong bigay kaya at 500,000 pisong personal na utang. Kasabay nito, hinihingi ng hukuman sa pamilya ng lalaki na magbayad ng karagdagang pinsala sa psikolohikal dahil sa kanilang gawi ng paninirang puri na nagdulot ng pinsala. Sa partikular, bilang paraan ng pagwawasto sa pinsala, ang hatol ay nagtatakda kay Daniel at kay Aling Rosa na mag-publish ng pampublikong pahayag ng paghingi ng tawad sa akin at sa aking pamilya ng 3 magkakasunod na issue sa isang malaking news website. Ang martilyo ng punong hukom ay malakas na bumaba sa mesa upang wakasan ang pagdinig. Maririnig itong malinaw at kasiyasiya tulad ng isang himig ng tagumpay. Mahigpit na hawak ang mga kamay ng aming mga magulang. Ngumiti akong may kasiyahan. Ang katarungan ay ngumiti sa mga taong naninindigan para sa katotohanan at kabutihan. Matapos ang panahon ng pag-apela na walang ginawa ang pamilya ni Daniel, ang unang desisyon ng hukuman ay opisyal na naging bisa, gaya ng inasahan ni Attorney Santos. Ang mga stabornong tao ay bihirang buntisan ang sariling bulsa para ibalik ang pera ng kusang loob. Pagkaraan ng takdang panahon ng kusang loob na pagpapatupad, walang ni isang sentimong binayad ang pamilya ni Daniel. Kahit pa si Aling Rosa ay nagpatayo ng cellphone niya at dalhin ang asawa at anak sa ibang lugar para magtago. Ngunit malaki ang pagkakamali nila kung inakala nilang madali nilang makakatakas mula sa parusa ng batas. Ang aming kahilingan para sa sapilitang pagpapatupad ng hatol ay agad na isinumite sa opisyal ng pagpapatupad. Sa pamamagitan ng propesyonal na kakayahan, mabilis na nahanap ng mga opisyal ang lahat ng nakatagong ari-arian ng pamilyang Cruz. Ang desisyong mag-freeze ng mga bank account ay nailabas. Ang lupain sa lalawigan na sinubukan nilang ilipat ang titulo para makaiwas sa pananagutan ay agad na na-confiscate. Isang maaga sa Lunes, ang koponan ng opisyal ng pagpapatupad kasama ng lokal na pamahalaan ay nagsagawa ng sapilitang konfiskasyon, pagtatak at mga proseso
para sa pampublikong bidding ng lupang iyon. Ang lahat ng pera na nakolekta mula sa bidding pagkatapos ng mga bayad sa batas ay direktang inilipat sa aking account bilang pagwawasto ng pinsala. Para kay Daniel, ang hatol ng hukuman kasabay ng kanyang mga utang sa sugal ay ganap na isinara ang pintuan ng kanyang kinabukasan. Ang pangalan ni Daniel ay ipinasok sa blacklist ng bad credit sa pinakamataas na antas ng National Credit Information System. Nangangahulugan ito na kailanman ay hindi na siya makakakuha ng pautang mula sa kahit anong bangko o financial institution. Ang national ID ni Daniel ay isinailalim ng espesyal na kontrol ng mga autoridad at ipinagbawal ang paglabas ng bansa. Ang lahat ng credit cards at electronic payment accounts niya ay nilock, ganap na nilimitahan ang lahat ng personal na gastusin. Mula sa isang taong nagpapanggap na isang magandang manager, si Daniel ay opisyal na naging isang taong walang pagtatago, may kasalanan, walang trabaho, itinakwil ng lipunan at pinaghahabol ng mga nagpapautang. Ang pamilya ni Mang Erning at ni Aling Rosa ay nahulog sa isang walang katapusang kalagayan. Ang pera mula sa bidding ng lupain ay hindi pa rin sapat para mabayaran ang lahat ng kanilang mga utang. Ganap na nawala ang kanilang huling sandigan. Napilitan si Aling Rosa na magtrabaho bilang tagalinis ng mga pinggan sa mga tindahan sa bangketa mula umaga hanggang gabi para kumita ng sapat para sa pagkain at gamot ng kanyang paralisadong asawa. Si Mang Erning ay nagsisinungaling sa isang maliit na kariton ng tirahang pababa ng kisame sa isang masamang lugar ng pagpapaupa. Bawat araw ay tumingin pataas sa sirang tanso na takip. Ang mga luha ay bumabagsak sa pagsisisi sa lahat ng bagay, ngunit masyadong huli na ang lahat. Ang lahat ng ari-arian, karangalan, kinabukasan ng kanilang mga anak, lahat ay sinunog ng apoy ng walang hanggang katakawan. Ang wakas ay nailapag ng malupit, ngunit ganap na nararapat para sa mga taong naging walang habas sa paggamit ng damdamin at karangalan ng iba bilang laruan. Isang buwan pagkatapos ng pagtatapos ng pagdinig sa hukuman, ang buhay ng aming pamilya ay ganap na bumalik sa mapayapang kalagayan. Ngayong umaga, habang iniinom ko ang kape, tumunog ang telepono na may babala mula sa bangko. Ang buong halagang ₱1.2 milyong kasama ang kabayarang pinsala sa psikolohikal ay inilipat na ng opisyal ng pagpapatupad sa aking account. Kasabay nito, sa harap na pahina ng isang malaking news website, ang pahayag ng pagwawasto at pampublikong paghingi ng tawad mula sa pamilya ni Mang Erning at kay Daniel ay opisyal ng nailathala. Bawat salita ay umaampon ng pagkilala sa kanilang gawin ng panlilinlang, pagpapanirang puri at pag-insulto sa karangalan na inilahad sa harap ng milyon-milyong mambabasa. Lahat ng hindi malinaw na bagay ay nalinaw na. Ang aking karangalan at ang karangalan ng aming pamilya ay ganap na naprotektahan. Inilapag ko ang telepono sa mesa at lumabas sa balkonahe ng ikalawang palapag ng aming tahanan. Ang maliwanag na liwanag ng umaga ay sumisinag sa mga dahon ng mga puno sa hardin, naglalatag ng mga makintab na sinag ng liwanag sa aking mukha. Ang hangin ng umaga ay malambing na humihipas, nagdadala ng mabanayad na amoy ng mga kamiya mula sa sulok ng hardin. Huminga akong malalim. Ang aking dibdib ay puno ng sariwang hangin, isang damdamin ng kaginhawahan at kumpletong kapayapaan ang kumakalat sa bawat selula ng aking katawan. Ang malaking bato na nagpabigat ng aking puso sa loob ng ilang buwan ay sa wakas ay ganap na natanggal. Nakatayo akong nakatukod sa bakod ng balkonahe. Ang aking mga mata ay tumingin sa malayo sa malalim na asul na langit. Ang aking isipan ay bigla akong dinala pabalik sa sandaling iyon sa entablado ng kasal. Ang sandaling kinuha ni Aling Rosa ang mikropono. Ang sandaling yumuko si Daniel ng may kaduwagan. At ang sandaling matibay na hinubad ng aking mga kamay ang mga karayom ng belo at inihagis ang belo sa pulang carpet. Nang sandaling iyon, kumilos ako sa instinct ng pagtatanggol ng isang babaeng itinulak sa isang sulok, iginalang ng lubos sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Ngunit ngayon, nang mapayapang naiisip ang lahat ng bagay,
napagtanto ko lang ang tunay na halaga ng determinadong kilos ng araw na iyon. Ang paghagis ng belo ay hindi lamang isang aksyon ng pagtutol para iligtas ang 40 milyong pisong dowry ng aming mga magulang na nakamit sa pagod. Ito ay may mas malaking kahulugan ng libu-libong beses. Ito ang pagtayo para protektahan ang buhay, ang ganap na pagpapanatili ng aking karangalan at magandang buhay. Kung noong araw na iyon ay pumili akong sumunod, ang tinig ng takot at kahihiyan ay nanaig sa aking katahimikan. Marahil ngayon ay buhay akong namimighati sa impyerno sa lupa, nagpapasan ng napakalaking utang ng isang sugalero at tinatanggap ang katayuan ng isang alipin sa isang masamang pamilya. Ang aming mga magulang ay lumabas ng loob ng bahay patungo sa balkonahe. Ang kamay ng aming amay ay hawak ang isang tablet na bukas sa pahina ng balita na may paumanhin mula sa pangkat ni Daniel. Ngumiti siya ng may kagandahang loob at malambing na tinapat ang aking balikat. Sinabi na lahat ng bagay ay tapos na. Mula ngayon ay maaari na ang kanyang anak na babae na lumaya at gawin ang mga bagay na gusto niya. Niyakap ako ng aming inay mula sa likod, ang kanyang boses ay mainit at puno ng pagmamahal. Pinalala niya akong ang buhay ay mahaba pa, ang minsang pagtisod ay nagpapalakas para gumaling. Hanggat nananatiling tapat at mabait ang sarili, ang tunay na kaligayahan ay tiyak na mahahanap ang daan pabalik. Itinukod ko ang aking ulo sa balikat ng aming inay, ngumiti ng maliwanag. Oo, malaya na ako. Hakbang akong pasulong sa aking buhay hindi sa katayuan ng isang babaeng pinabayaan o nabigo sa pag-ibig, kundi bilang isang mananaig na nagtatayo ng marangal. Ang hinaharap ni Maria Reyes ay mahabang panahon pa, maliwanag at marangal tulad ng liwanag ng araw ngayong magandang umaga. Ang aklat ng isang maling pakikipagtulungan ay opisyal ng isinara, pinalitan ng mga bagong pahina na puno ng pag-asa at liwanag. Salamat sa inyong oras at pakikinig sa kwentong ito hanggang katapusan. Kung napakita ninyong kapakipakinabang ang nilalaman, mangyaring mag-subscribe sa aming channel para suportahan kami, ibahagi sa inyong mga kaibigan at pamilya para mapanood nila rin, at mag-iwan ng komento sa ibaba para magbigay sa amin ng inspirasyon na gumawa ng mga bagong kwento. Maraming salamat at hanggang sa susunod.